Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Love Stories. Ang sabi nila kapag minahal mo ay mauunawaan mo ang sitwasyon at pinagdaraanan nito. Ikaw ba? Gaano mo ba kakilala ang iyong karelasyon para malaman at maintindihan kung ano ang nangyayari sa kanya? Alam mo ba ang dahilan sa likuran ng bawat ngiti niya? Alam mo ba kung paano papatuyuin ang mga luhang parang ilog kung umagos? Alam mo ba kung paano siya papatulugin sa gabi? Sa mga panahong nanglalalim ang kanyang mga mata sa kakaisip sa kanyang mga problema. Kilala mo ba ang karelasyon mo? Kilala mo ba ang asawa mo o hanggang ngayon ay tila isa siyang estranghero na nakakasama mo sa araw-araw ng buhay mo? Sa ating Barangay Love Stories na pinagbibidahan ni Jeng, isasalaysay niya sa atin kung paanong kahit ilang taon na silang magkasama ay tila hindi pa rin ito kakilala ang kanyang kabiyak. Kilalanin natin siya sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, nakasalampak ako sa malamig na sahig ng aming kwarto ni Mayan. Sa bawat pagsapit ng 2:00 ng madaling araw sa loob ng 3 taon, sa ganitong posisyon ko laging nakikita ang sarili ko. Nakapatay ang mga ilaw at tanging ang liwanag ng mga bituin at bilog na buwan, ang tanging liwanag na nakakapasok sa aming maliit na kwarto. 3 taon. 3 taon na akong sinusubaybayan at dinadamayan ng mga nilikhang bituin sa aking pinagdaraanan. Mabuti na lamang at andyan sila para paulit-ulit kong makita ang mga larawan ni Mayan na bahagyang nasira dahil sa pagkakabasa sa aking mga luhang ayaw tumigil na umago sa aking mga mata. Mga luhang tila ayaw maubos kahit abutin marahil ng ilang dekada. Mayan, mahal ko? Bakit kailangang gawin mo to? Muli na naman akong napahagulhol, mahina hanggang lumakas. Wala na marahil pakialam o sadyang nasanay na lamang ang aking mga kapitbahay sa gabi-gabing tunog ng aking pag-iyak. Sana nagawa pa nila akong pagpasensyahan gabi-gabi. At sana'y magawa nila akong pagpasensyahan. Hindi madaling tanggapin na isang araw ay wala na ang dahilan kung bakit ka nagnanais na umuwi sa gabi at kung bakit nais mong bumangon sa umaga para makapagtimpla ng inyong kape bago kayo magtungo sa kanya-kanyang trabaho. Hindi madaling isipin, Papa Dudut, na nasa ibang ibayo na ang taong minsan ay kasama mo sa mundong ito. Hindi talaga madali, lalo na kung biglaan ang kanyang naging paalam. Kung biglaan ang paghinto ng kanyang mga pulso at kung biglaan din ang pagpikit habang buhay ng kanyang mga mata. Hindi madali at sana sa mga makakarinig ng aking kwento ngayong araw ay maintindihan ninyo kung bakit sa loob ng 3 taong pagkawala ng asawa ko ay mas pinili ko pa rin sumalampak sa malamig naming sahig kasabay ng pagtitig sa mga larawan niya. At oo, may sulat pa itong iniwan bago siya mahimlay. Isang sulat na mapapakinggan ninyo sa dulo ng aming kwento. Ako si Jeng at pagpasensyahan nyo na sana kung sa inyo ko ibabahagi ang pinagdaanan ko. Nasa isang lumang bookstore ako sa isang hapon ng Biyernes ng 2007. Naghahanap ng magandang libro na gagamayin ko sa buong araw ng Sabado at Linggo.
Ganito na kasi ang nakasanayan ko buwan-buwan. May isang Biyernes talaga na maglalaan ako ng oras para bumili ng mga bagong libro na babasahin ko sa loob ng isang buwan. Wala naman kasi akong alam na ibang pagkakaabalahan tuwing day off ko sa aking trabaho dahil bukod sa wala akong karelasyon, ay wala rin akong ibang kaibigan na nakakasama sa mga araw na ito. Paano ba naman kasi? Lahat ay may kanya-kanya ng pamilya at nakakahiya ng istorbohin para samahan ako. Ako na lang talaga ang single sa aming magkakaibigan. Kaya nga tanging mga lumang bookstore na ito ang siyang nagbibigay ng pagkakaabalahan ko tuwing walang pasok sa trabaho. Nasa dulong lane ako ng bookstore para mag-check kung may mga nalampasan ba akong mga libro ni na Mitch Albom o kaya ay Patricia Cornwell. Pinagala ko ang mga mata ko sa mga hilera ng libro nang mahagip ng aking tingin ang nasa kabilang lane. Isang babae ang andon at umiiyak habang hawak-hawak ang isang Tagalog pocketbook. Akala mo kung text ng ex niya ang binabasa niya para maiyak ng sobra. Sa una ay mahina ang pag-iyak nito hanggang sa lumakas na kahit ang ibang napadaan sa lane niya ay napapakunot noon na lamang. Pinagmamasdan ko siya. Mukha naman siyang matino. Naka-yellow floral dress ito at doll shoes na puti, may hawak itong pulang panyo at puting payong. Sobrang higpit ng kanyang pagkakahawak sa pocketbook. Todo ang pagpunas nito ng kanyang mga pisngi dahil basang-basa na ito ng mga luha niya. Hindi ko alam pero tila naglakad ng kusa ang aking mga paa patungo sa kanyang direksyon para kumustahin siya. Hindi ko naman ugali ito pero bakit tila na magnet ako ng babaeng ito para lapitan siya sa sulok na kinakalagyan niya. So kaya ka umiiyak ng ganun dahil sa loko-loko mong ex na iniwan ka? Hindi ako makapaniwalang tanong kay Mayan, ang babaeng umiiyak sa lumang bookstore. Tumango-tango ito habang ang mga mata ay nakatuon sa ice cream na kinakain nito. Matapos ko nga siyang lapitan kanina at inalukan ng karagdagang tissue ay naging kampante na itong makipag-usap sa akin. At kahit nang ayain ko itong kumain ng ice cream ay sumama pa ito. Ayon sa kanya, nag-propose sa kanya ang ex-boyfriend niya. Pumayag siya pero makalipas lamang ng 2 buwan mula noong nag-propose ito ay bigla na lamang niyang binawi at sinabing hindi siya handang pakasalan si Mayan. At eto pa, nakipaghiwalay pa ito sa kanya. Sobrang sama ng loob ni Mayan dahil inaasahan ng lahat ang kanyang nalalapit na kasal pero hindi pala tuloy. Nakakahiya tuloy ayon sa kanya. Tapos ay wala pang 1 buwan mula noong nagkahiwalay sila ay nakita niyang may kasama na itong isang babae sa isang motel. Guhong-guho na ang kanyang mundo noon. 6 na taon din silang magkarelasyon tapos isang araw matatapos ang lahat dahil may nakilala itong bago. Uy, pasensya ka na talaga kung naistorbo kita dahil sa pag-iyak ko ha. Kasi naman mababaw lang talaga ang luha ko. Tapos nabasa ko pa yung pocketbook na yon na parehas na nangyari sa akin. Iiyak ako talaga. Nakasimangot na sabi ni Mayan. Natawa na lamang ako dahil ang cute nito lalo na noong nilukot nito ang kanyang manipis na labi para ipakitang malungkot ito talaga. Napailing na lamang ako. Ang tanga naman ng ex niya para pakawala ng isang katulad niya. Ang gaang kasama, maganda at totoong totoo sa kanyang sarili. Mga bagay na hinahanap ko sa isang babae. Tumingin ito sa akin at marahil ay nagtataka kung bakit ako nakatitig sa kanya. Kaya naman bago pa ito magtanong ay nagsalita na ako. Gusto mo pa ng ice cream? Kuha ka pa, libre ko.
Ano ba yan? Umiiyak ka na naman eh. Tama na yan. Lalagyan ko na ng bulak yung tear ducts mo. Nagpapatawa pero nagpapatahan kong sabi kay Mayan. Naabutan ko na naman kasi itong umiiyak sa kanilang bakuran habang ini-stalk ang FB ng bagong karelasyon ng ex niya. Tinabihan ko ito at saka pinatong ang pork siomai sa mesa. Paano ka ba makaka-move on dyan sa ex mo kung panay ang stalk mo sa kanila ng bago niyang karelasyon? Kunwari galit kong sabi pa sa kanya. Suminghot-singhot pa ito bago nagsalita. Naka-move on na ako sa kanya. Sadyang pride ko lang yung nasasaktan ngayon dahil mas maganda yung pinalit niya sa akin eh. Ang sakit kaya nun. Nakasimangot na lang nitong sabi sabay pakita sa akin ng selfie ng babaeng pinalit sa kanya. Kinuha ko ang cellphone nito at nagulat ito at nakipag-agawan sa akin ang kanyang cellphone. Pero sadyang maliksi ako at di hamak na mas matangkad sa kanya kaya agad-agad ay nagawa ko na ang plano ko sa Facebook niya. Chinek ko lang ang settings nito at saka dumiretso sa pag-block sa FB ng babaeng yon. Matapos noon ay binalik ko na sa kanya ang cellphone. O ayan, nakablock na siya. Wala ka ng dahilan para makita pa yung mukha niya para hindi ka na ma-insecure. Subukan mong i-unblock yan. Ako ang magbablock sa'yo. Pagbabanta ko naman sa kanya. Sumimangot itong muli at saka kinuha na ang cellphone. Kapwa kami natahimik ng saglit bago ko iusog ang styrobowl na hawak niya kung saan ay andun ang siomai na paborito nito. Nagkatinginan kami at nagtawanan. Kinuha nito ang siomai at saka sinimulang gumawa ng sausawan. Buti andyan ka. Kung wala ka hindi ko alam ang gagawin ko. Kung wala ka malamang walang mag-aalaga ng ganito sa akin ngayon. Seryosong sabi nito habang nilalanta ng siomai na bigay ko. Ngumiti ako habang nakatingin sa kanya. 6 na buwan na kaming magkakilala at sa bawat araw na kasama ko ito, araw-araw akong nagnanais na alagaan siya dahil hulog na ang puso ko sa kanya. Oo, malakas na sabi ni Mayan na nagpapa-echo pa sa rooftop ng building na madalas naming tambayang dalawa. Talaga? Oo na ang sagot mo? Oo na as in tayo na? Hindi makapaniwalang tanong ko sa kanya. Tumawa ito at saka niyakap ako. Oo, tayo na. Wala nang bawian. Mahal na kita. Ito ang kanyang binulong sa akin habang yakap-yakap ako. Hindi ako makagalaw noon at nagpalunod na lamang sa sensasyon ng pagkakayakap nito sa akin. Tila ba ayaw ko nang umalis sa ganitong posisyon. July 2009 nang sagutin ako sa wakas ni Mayan. Matapos ang 10 buwan kong panliligaw sa kanya. Nagbunga din lahat ng aking pagtsatsaga at napatunayan sa kanya na hindi ako kailanman gagaya sa kanyang ex. Nalolokohin at sasaktan lamang siya. Nagbunga din ang gabi-gabing pagpupuyat ko habang pinakikinggan ang walang katapusan itong pag-iyak sa gabi dahil sa pagkami sa kanyang ex. Mga gabing kumurot ng todo ang aking puso sa tuwing marinig ko ang bawat paghikbi niya. Nagbunga din sa wakas, Papa Dudut, ang mga pakikinig ko sa kanya sa tuwing naglalakad kami at inaalala niya ang bawat alaala nila ng ex niya sa mga lugar na nadadaanan naming pareho. Nagbunga lahat. Nahilom ko na sa wakas ang sugatang puso nito at ipinangako ko sa kanya na kailanman ay hindi na mabubuksan pa ang mga sugat na yon at kailanman ay hindi na lilitaw ang pagdurugo nito. Mahal ko si Mayan. Mahal na mahal. At alam kong ang makita siyang masaktang muli ay isang bagay na dudurog sa aking puso. Mahal ko si Mayan at pangako ko mula sa gabing iyon na mamahalin ko siya sa paraang
nararapat lamang. I do. Mga salitang namutawi sa pulang labi ni Mayan na nagpaliwanag sa buong kapaligiran ng dagat kung saan namin piniling ipagdiwang ang pagmamahala namin. Mga salitang magpapasilip sa kinabukasan naming pareho sa mga susunod pang mga dekada. July 2010 nang nagpasya kaming mag-isang dibdib na. Ito ang taong inalay ko ang buhay ko sa kaisa-isang babaeng gusto kong makasama sa panghabang buhay. Nang sambitin niya ang mga salitang I do, ay tila nakita ko ang bawat araw na magiging kasama ko na siya mula sa pagtulog sa gabi, pagising sa umaga hanggang sa pagpasok sa trabaho. Siya lang. Siya lang ang nakikita ko sa mga araw na yon at wala nang iba. Siya lang ang nais kong makita sa mga pagpapalit-palit ng segundo, minuto at oras. Siya lang talaga. Siya lang at wala nang iba. Bago tuluyang lumubog ang haring araw ay ganap na kaming mag-asawa at kapwa namin itong sinelyuhan ng isang mahaba at matamis na halik. Alas 6 ng umaga, nagising ako nang mapansin kong wala na si Mayan mula sa parte ng kamang hinihigaan nito. Ito ang unang araw ng aming honeymoon. Napabangon ako ng hindi oras sa aking pagkakahiga at saka hinanap siya sa paligid ng hotel. Pero wala siya. Dinampot ko ang aking t-shirt sa upuang malapit sa kama at saka lumabas ng kwarto. Nagtungo ako ng reception para tanungin kung nakita nila ang asawa ko pero umiling sila. Lumabas ako doon at nagtungo sa 24-hour resto ng hotel. Nagbabaka sakaling andun siya at nagutom lang o kaya ay nagkakape lang pero wala din siya doon. Napahinto ako at nag-isip kung saan pa kaya ito tutungo. Sa beach mismo? Oo, baka andun ito. Tumakbo ako patungo doon at hindi nga ako nagkamali dahil nandun siya. Nakaupo sa buhangin. Kaharap at tila kausap ang malamig na tubig dagat. Nakasentro ito kung saan ay pataas ang haring araw. Hindi ito gumagalaw sa kanyang pagkakaupo. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Medyo iba ang pakiramdam ko sa kanya. Kahit nakatalikod pa ito sa akin, ay nararamdaman kong mabigat ang kanyang pakiramdam ng oras na yon. Mayan, mahal? Anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa kanya nang malapit na ako dito. Hinawakan ko ang kanyang balikat para iparamdam ang aking presensya. Bahagya itong nagulat at napalingon sa akin. Dito ay nakita ko ang pamumugto ng kanyang mga mata at ang pagpula ng mga ito dahil sa labis na pag-iyak. Nadurog ang puso ko sa aking mga nakita. Ayos ka lang ba? Nag-aalala kong tanong nang hindi ito nakasagot kaagad. Pinunasan nito ang kanyang mga luha at saka tumayo para salubungin ako sa isang yakap. Napakahigpit ng pagkakayakap niya. Napakahigpit na tila natatakot itong bumitaw. Muli ko siyang tinanong kung bakit ito umiiyak pero umiling ito at saka kumalas sa kanyang pagkakayakap sa akin. At saka tumingin sa aking mga mata. Ngumiti pa ito ng tipid at sinabing ayos lang siya. Alam ko papadudot na hindi siya ayos. Walang taong ayos ang iiyak ng ganong kalalim. Pinilit ko pa siyang tanungin muli pero umiling ito at saka hinawakan ang aking kamay at inaya na akong bumalik sa aming kwarto para kunin ang kanyang wallet. Nagaya itong kumain at magkape, gutom na raw kasi siya. Hindi ko na siya tinanong pang muli at tahimik akong sumunod sa kanya pabalik ng hotel. Ito ang unang beses na nakita ko itong muling umiyak mula noong naging kami.
May nagawa ba akong mali? Kung meron man, gusto kong alamin pero ayaw niyang sabihin. Naging masaya ang mga unang 6 na buwan ng pagsasama namin bilang mag-asawa. Araw-araw ay tila may mga bago kaming napag-uusapang dalawa at tila hindi kami nagsasawang magkasama mula pagising sa umaga hanggang sa pag-uwi at pagtulog sa gabi. Bago nga kami matulog ay madalas pa nga ang aming kulitan at tawanan sa kwarto na minsan ay nakakabulabog na sa aming mga kapitbahay. Wala na nga akong mahihiling pa. Masaya na ako sa ganitong klase ng buhay na meron ako kasama si Mayan. Wala na akong hahanapin pa, Papa Dudut. Isang hapon ng Biyernes, panay ang sipat ko sa aking relong regalo ni Mayan. 4:30 pa lamang. Ang tagal namang mag-alas 5 para makauwi na ako. Gusto ko nang makita si Mayan at gusto ko nang matikman ang pangako niyang kaldereta sa akin na panggabihan namin. Tinapos ko na ng maaga lahat ng trabaho ko para masiguradong makakauwi ako ng eksakto sa oras. At nang sumapit na nga ang oras ng uwian ay nagmamadali akong pumara ng taxi para magpahatid sa bahay. Buong biyahe ng taxi ay nakangiti ako hanggang sa makababa ako ay nagmamadali pa rin ako para masilayan na ang magandang mukha ng asawa ko. Nang mabuksan ko na ang main door ay agad akong tumanaw sa kusina. Mayan? Mayan, nandiyan ka ba? Tanong ko habang naglalakad patungo sa kusina. Makalat ang naging bungad ng kusina sa akin. May mga natapong tubig at sangkap sa sahig at nang sundan ko kung saan ang inabot ng kalat na yun ay nakita ko sa isang sulok ng kusina itong si Mayan. Nakaupo at tila nagtatago sa kanyang mga braso. Nag-alala akong lumapit sa kanya at nakiupo sa gilid niya. Sa malapitan ay narinig ko ang paghikbi nito. Nakita kong basang-basa ang suot niyang blusa dahil sa luha. Niyakap ko ito bago tanungin. Anong nangyari, mahal ko? Sabihin mo sa akin. Andito na ako. Pero wala akong narinig na sagot niya. Bagkus ay naging mabilis at malakas ang naging pag-iling nito na nagpapahiwatig na ayaw na naman itong sabihin ang kanyang saloobin sa akin. Ito ang pangalawang beses na nakita ko itong umiiyak nang hindi alam ang dahilan. Una sa beach at ikalawa ay ang ngayon. Hindi ko na alam kung anong nangyari sa kanya. Masaya naman kami at kahit na anong pitpit ko sa aking utak ay hindi ako makakuha ng sagot sa kung bakit ganito siya sa ngayon. Masaya talaga kami pero bakit sa mga oras na yon ay iba ang nakikita ko sa kanya. Mula noong nadatnang ko ito sa kusinang umiiyak ay naging kapansin-pansin ang pagbabago nito. Maraming araw na nagiging iritable ito kahit sa mga simpleng bagay lang na sana ay pwede lang palagpasin. Maraming araw din na madalas lamang itong nagkukulong sa kanyang kwarto pagkatapos ng kanyang trabaho. Sa tuwing day off naman, imbes na makalabas kami ay mas pinipili nito sa bahay na lamang at matulog ng pagkahaba-haba. Tila ayaw ako nitong harapin o kausapin man lang para malaman kung anong nangyari sa kanyang araw o kaya naman ay malaman kung ano ang kanyang nararamdaman. Hindi na rin ito ginawa ang mga bagay na dati ay nagpapasaya dito tulad ng pagsusulat ng tula, pagbabasa ng mga Tagalog pocket books o kaya ay pagluluto. Sa isang iglap ay tila nakalimutan ko na kung sino siya. At tila sa isang igla, Papa Dudut, ay nawala ang asawa ko at pinalitan ng bago. Gusto kong alamin ang dahilan sa mga pagbabagong ito sa kanya pero hindi niya ako hinahayaang makialam sa kanyang pagbabago. Madalas ay napag-aawayan lamang namin ito at sa huli
ay magugusot na lang ang takbo ng isip at puso ko, lalo na kapag nakikita ko itong mapapaupo na sa gilid ng aming bahay. Hawak ang kanyang ulo at iiyak ng todo. Diyos ko, ibigay mo na sana sa akin ang sagot kung bakit ganito siya. Kung bakit tila guhong-guho na ang mundo ng aking kabiyak. Mayan, mahal ko, alam mo bang may bago magandang pelikula ngayon? Gusto mo bang manood tayo? At saka may bagong bukas na coffee shop malapit sa may simbahan sa bayan. Gusto mo ba na magpunta tayo doon bukas? Total wala naman tayong trabaho pareho. Nakangiti kong paglalambing at suhestyon kay Mayan habang nasa hapagkainan kami. Nabibingin na kasi ako sa kalansing ng kutsara at tinidor dahil tanging ito lamang ang naririnig ko ng mga oras na yon. Ilang buwan na kaming ganito tuwing kumakain. Walang imikan at kahit simulan kong magsalita ay tinatapos lamang ito ng pagtangulang sa lahat ng aking mga sasabihin. Hindi rin ito tumitingin sa akin at nakatutok lamang ang kanyang mga mata sa mesa hanggang sa matapos niya ang kanyang kinakain. Mayan, mahal, ano sa tingin mo? Gusto mo bang mag-date tayo bukas? Miss na kasi kitang kasama eh. Miss ko na yung mga kwento mo. Yung tawa mo. Yung tayo. Yung ikaw. Lahat-lahat nami-miss ko na. Mahina akong sabi. Hindi ko na nakayanan pa ang aking emosyon ng mga oras na yon. Miss na miss ko na ang asawa ko, Papa Dudut, at gusto kong bumalik na ito. Hinihintay ko ang kanyang pagsagot pero wala akong nakuha kaya nang magsimula akong muli nang sasabihin ay bigla na lamang itong tumayo sa kanyang kinakaupuan at saka tumakbo patungo sa pintuan palabas ng aming bahay. Nabigla ako sa kanyang ginawa kaya hindi ko siya agad nahabol. Pero nang makabawi ako ay para akong kidlat sa bilis na lumabas ng pintuan para habulin siya. Pero nakita kong sumakay na ito ng taxi at hindi ko alam kung paano ko siya mahahabol. Walang taksing dumaan sa amin. Sinubukan kong takbuhin ang nilakaran ng taxi ni Mayan pero nabigo ako. Umuwi ako ng bahay at sinubukang tawagan siya sa kanyang cellphone pero iniwan pala niya yon. Nasa sala lang ang kanyang cellphone maski ang kanyang pitaka. Napasapo na lamang ako sa aking noo. Saan ba ang punta niya? Bumukas ang pintuan at nagulat ako at napalingon dito. Si Mayan bumalik na, suot pa rin ang damit niya nang lumayas ito sa bahay. Halos 3 araw na itong hindi umuwi at halos 3 araw na rin akong hindi mapakali ni makatulog ay hindi ko magawa dahil sa sobra-sobrang pag-aalala sa kanya. Imbis na magalit ay sinalubong ko ito ng isang mahigpit na yakap. Ramdam ko ang paghihina ng kanyang katawan kaya naman dinala ko muna ito sa sala at saka kinuhanan ng tubig. Namumutla ito at baka sa kanyang mga mata ang puyat at pagod. Kinuha niya ang tubig at inubos ng isang lagukan. Hinaplos ko ang kanyang buhok at tinitingnan bago nagsalita. Mayan, saan ka ba nagpunta? Pinag-alala mo kaming lahat ng mga magulang mo at mga kaibigan mo. Kung saan-saan ka namin hinanap. Hindi na ako nakapasok pa sa trabaho para lang hanapin ka. Alalang-alala ko sa'yo. Ano bang nangyayari? Halos maiyak-iyak kong sabi sa kanya. Yayakapin ko sana siyang muli pero umiwas ito at saka nagtungo sa kusina. May natira ka ba bang ulam? Gutom na ako eh. Gusto mo bang sumabay? Eto lang ang naging sagot nito na parang binabaliwala ang pag-alala ko sa kanya. Na akala mo'y hindi ito naglayas ng bahay ng ilang araw. Napaupo ito sa hapagkainan at saka nilantakan ng natirang tsampurado at tuyo na aking umagahan kahapon.
Pinagmamasdan ko ito at tinitingnan kung paanong tila wala itong pakialam sa mga nangyari ngayon. Gulong-gulo na ako. Ano bang nangyayari sa kanya? Pagod na ako. Pwede pa kaya kaming maging maayos? Habang tumatagal ay lumalala ang naging kalagayan nitong si Mayan. Hindi naman palaging malungkot at banas ito, may mga araw na bigla itong magiging masaya na akala mo'y hindi nanggaling sa magdamag na pag-iyak. Nakakasawa na at nakakapagod na. Sa totoo lang, mula noong naglayas ito at bumalik ay nagbago na ako sa kanya. Hindi ko na sinusubukan pang alamin kung ano bang dahilan ng pag-iyak nito sa madaling araw. Tinatalikuran ko ito kapag naririnig ko na ang kanyang paghikbi sa aming kama. Sa umaga kapag mag-aalmusal ako ay hindi ko na siya kinakausap kung ayaw nitong magsalita pa. Nasanay na ako sa matitinis na tunog ng kutsara at tinidor. Nasanay na rin ako na nagtutungo ako sa aking trabaho na hindi siya hahalikan pa at nasanay na rin akong wag na wag siyang kumustahin sa kanyang araw kapag kapwa na kami nakauwi sa bahay. Wala na. Wala na ang dating siya. Siguro nga'y dapat ko na ring iwala ang dating ako. Tao lang ako at nauubos din ang pasensya. Kung ayaw niyang magsabi, hindi ko na siya pipilitin pa. Mas ayos na rin sigurong ganito para makaiwas na sa matinding away. Dahil noong mga oras na pinipilit ko itong magsalita ay napapagrabe lamang ang sitwasyon. Mas ayos ng ganito, hindi ko siya papakialamanan at hindi ko siya kakausapin sa mga bagay na nagiging dahilan ng kanyang pagkalungkot at pag-iyak. Hindi na. Pagod na rin akong umintindi. Pagod na rin akong umunawa. Tao lamang ako. May hangganan ang lahat ng kinakaya ko. 3:00 ng madaling araw. Napamulat ng bahagya ang aking mga mata nang maulinigan ko ang mahinang paghikbi ni Mayan. Muli kong pinikit ang aking mga mata para bumalik sa pagtulog. Nakatalikod ako sa kanya at tulad ng dati, pinilit kong makatulog muli pero hindi ko magawa dahil nararamdaman ko ang pagyugyog ng mga balikat nito dahil sa pagpigil sa pag-iyak. Mahina akong napabuntong hininga para ilabas ang paninikip ng aking dibdib. Sa totoo lang, kahit sabihing wala na akong pakialam sa kanya at sa mga nararamdaman niya ay hindi ko pa rin maiwasang makaramdam ng sakit. Sakit sa tuwing nadadatnan ko siyang umiiyak sa kahit saang sulok ng bahay namin. Sakit sa tuwing nagigising ako sa gabi dahil sa kanyang pigil na paghikbi. Nasasaktan ako, Papa Dudut, at hindi ko siya magawang tignan dahil tila napapaso ako sa tuwing nakikita ko ang pamumugto ng kanyang mga mata dahil sa labis na pagluha. Masakit pa rin sa akin na isipin na wala akong magawa para mapakalma ito at mapasaya. Masakit dahil naputol ang pangako ko sa kanya na sa araw-araw ay sisikapin kong gawin siyang masaya. Habang mariing nakapikit ang aking mga mata, ay di nahiya ang 2 butil ng mga luhan na umagos sa aking pisngi patungo sa aking unan. Lumunok ako ng 3 beses para harangin ang posibleng paghikbi ko. Ayaw ko, Papa Dudut, na makita ni Mayan ang panghihina ko ng gabing yon. Pagkatalikuran kaming pareho sa aming kama. Parehong gising at parehong nakikiramdam sa bawat isa. Parehong lumuluha. Parehong nasasaktan pero ayaw naming ipakita. Nang mga oras na yon ay parehas lamang kami ni Mayan. Pareho na nagkukubli ng damdamin
sa dilim ng madaling araw. May mga araw, Papa Dudut, na hindi ako umuuwi ng aming bahay ni Mayan. Dahil nga sa mga nangyayari, mas pinili kong mag-OT na lamang lagi at lumabas kasama ng aking mga katrabaho. Hindi kasi biro ang madatnan si Mayan sa kanyang kalagayan sa ngayon. Nadudurog ang pagkalalaki ko sa nakakasama ko siya sa isang kwarto na tanging ginagawa ay umiyak at wala akong ibang gawin kundi ang talikuran siya dahil hindi ko alam kung paano ko sisimulang payapain ang kanyang kalooban. Hindi ko magawang lumapit sa kanyang mga magulang sa takot na mahusgahan nila ako na iparamdam nila sa akin na hindi ako karapat-dapat para sa kanilang anak. Kaya lahat ng aking nararamdaman, problema at hinaing ay mas pinili kong kimkimin na lamang dahil hindi ko alam kung sinong tao ang makakatulong sa akin o sa aming mag-asawa. Oo pare, nakakapanibago ka ha. Dati uwi ka kaagad pagbagsak ng alas 5 ng hapon. Pero ngayon tingnan mo ha, alas 5 na ng umaga. Kasama ka pa rin namin na nag-happy-happy. Lasing na akbay sa akin ng isa kong katrabaho na sa totoo lang ay hindi ko naman masyadong nakakausap. Sinipat ko ang orasan, alas 5 na pala ng umaga. Imbes na nasa bahay ako ay andito ako at kasama ang mga taong ito. Sabado na pala ng umaga, naalala ko pa. Ganitong oras ay nagigising na kaming dalawa ni Mayan para mag-ayos at mamalengke pero heto ako ngayon. Ibang mga tao ang nakapaligid sa akin. Isang ngiti na lamang ang sinagot ko sa kanya at saka lumagok ng beer. Inubos ko na ito at saka tumayo na para magpaalam. Nag-abot na rin ako ng perang pang-ambag sa lahat ng mga nagastos. Uuwi na ako, pwede na siguro ang oras na ito para umuwi at makatulog. Sagad na ang pagpapakapagod ko para mabilis ako makatulog. Marahil ay tulog na rin si Mayan. Ang hula ko ay napuyat ito sa kakaiyak tulad ng dati. Nasa labas na ako noon ng bar at saka humahagilap ng taksing masasakyan. Halos wala pang tao ng mga oras na yon at halatang nasa bahay pa ang mga ito at sinusulit ang umaga ng Sabado na yon para pahabain ang kanilang mga tulog. Samantalang ako heto, papauwi pa lamang para matulog. Nang dumating ang taxi ay agad akong sumakay at nagpahatid na sa bahay. Habang nasa loob ng taxi ay iniisip ko na ang mga gagawin ko sa Sabado at Linggo. Karamihan dito, mga plano ko kung paano makakaiwas sa asawa ko. Nadatnang ko na naman ang sarili ko sa isang bar, isang malalim na gabi ng Biyernes. Nadatnang ko ang sarili kong nagpapakalunod muli sa pait ng alak kasama ang isang katrabaho. Sila Lane. Siya lamang ang pwedeng sumama sa akin matapos ang trabaho. Lahat ay nagpas muna at ipapahinga raw muna ang mga sikmura sa alak. Hindi ko na halos maalala lahat ng pinag-usapan namin dahil mula alas 6 ng hapon ay inubos na namin ang lahat ng pwedeng mapag-usapan. At ngayon, ultimo langgam na dumaan sa aming mesa ay tatawanan na lamang namin, makahanap lang kami ng bagong mapag-uusapan. Grabe ang tawanan namin noon, Papa Dudut. Akala mo'y eto ang unang beses na tumawa kami sa buong buhay namin. Sa totoo lang, ngayon lang ulit ako napatawa ng ganito katodo. Alam niyo namang lahat na matagal-tagal ding hindi sumilay ang totoong ngiti at halakhak sa akin. Kung hindi dahil sa gabing yon ay baka nabulok na ang konsepto ng ngiti sa loob ng katawan ko. O beer pa? Mapungay ang matang tanong nila Lane sa akin. Tumango ako at saka ito nagtawag ng waiter para umorder pa ng beer namin. Matapos umalis ng inutusang waiter ay kapwa kami natahimik at tila nag-iisip pareho
ng susunod na salitang pwedeng maging tulay para matuloy ang aming usapan. Hanggang sa nahuli ko na lamang itong nakatingin sa akin. Nakatitig, maganda si Lalaine at marami ang nahuhumaling sa kanya na mga kaopisina namin. Pero pihikan daw ito sa mga lalaki. Maswerte na nga lang daw ako at pumayag itong lumabas na kasama ko. O bakit nakatitig ka sa akin ng ganyan? Crush mo ko, no? Pabiro kong bulalas para lang medyo mawala ang pag-iinit ng aking katawan dahil sa matamang pagtitig niya sa akin. Tumawa lamang ito pero hindi tinanggal ang pagkakatitig sa akin. Hindi ko alam ang susunod na gagawin at mabuti na lamang at dumating na ang waiter at inabot ang 4 na beer sa amin. Agad kong dinampot ang isa at lumagok ng dire-diretso. Habang ginagawa ko yun ay walang humpay ang paglalaro na magandang imahe ni Lalaine sa aking isipan. Lasing na nga ata ako. Iba na kasi ang init na nararamdaman ko at iba na rin ang tingin ko kay Lalaine ng mga oras na yon. At nang maibaba ko na ang bote ng beer ay saka ko naramdaman ang paglapit ni Lalaine sa aking inuupuan at saka hinawakan ng aking hita. Hindi ako makapagsalita noon dahil sa gulat pero hindi ko naman siya pinigilan dahil sa totoo lang ay nagustuhan ko na rin yon. Hanggang sa namalayan ko na lamang ang mainit na pagdampi ng labi ni Lalaine sa akin. Doon ay tila nawala ang lahat ng ingay ng tao sa paligid at tanging nakikita ko lamang ay ang mukha ni Mayan. Oo, si Mayan. Habang sinusubukan akong halikan ng paulit-ulit ni Lalaine ay walang ibang bumabalandra sa akin kundi ang maamong mukha ni Mayan. Ang mukha ng babaeng tangi kong minamahal. Natigilan ako at napatayo bigla at sinapo ang aking mukha. Uuwi na ako? Ito lang ang tangi kong sinabi kay Lalaine at saka nag-iwan ng pambayad sa lahat ng aming ininom sa bar na yon. Matapos kong ilapag ang pera sa mesa ay dali-dali akong umalis ng bar at pumaran ng taxi. Uuwi na ako sa asawa ko. Uuwi na ako at ibabalik ang dating ako. Kailangan ako ng mahal ko. Uuwi na ako. Habang nasa loob ng taxi ay may nadaan ng kaming truck na nagbabagsak ng bulto-bultong asul na rosa sa gilid ng isang parke. Nakiusap ako sa driver na ihinto ng saglit at makikiusap akong bumili kahit na isang piraso lang mula sa kanya. Asul na rosas kasi ang paborito ng asawa kong si Mayan. Naalala ko pa, tuwing uuwi ako galing ng trabaho ay lagi akong may pasalubong na isang malaking asul na rosas sa kanya. Natutuwa kasi akong pinagmamasdan ang mukha niyang nagliliwanag kapag nakikita niya mga ito. Pagbungad pa lamang niya sa akin sa may pintuan. Gusto kong muling makita ang pagliwanag ng kanyang mukha. At kung ang pagbibigay ng mga asul na rosas araw-araw ang siyang magpapabalik noon ay gagawin ko hanggang sa dulo ng aking buhay. Kuya, baka pwedeng bumili ako ng isang piraso lang ng rosas. Kahit magkano, handa akong bayaran. Tanong ko sa kalbong lalaki na napakamot pa ng ulo dahil nag-aalangan. Boss kasi i-deliver namin to sa mga flower shop ngayon eh. Isa pa'y bilang na kasi nila yan eh. Pasensya na boss ha. Bumagsak ang aking mga balikat sa aking narinig. Para sana sa asawa ko. Ito lang kasi ang nakita kong paraan para mapasaya siyang muli eh. Pero salamat at pasensya na sa abala ha. Naglakad na ako pabalik ng taxi nang tawagin ako ng lalaki. Boss eto sige kunin nyo na yan. Inabot nito sa akin ang isang napakagandang asul na rosas. Akmang maglalabas na ako ng wallet para bayaran siya nang pigilan niya ako. Wag na boss, libre na yan para sa asawa mo. Alam ko naman yung pakiramdam na gustong gusto mong pasayahin yung asawa mo eh.
Ibigay mo na yan sa kanya. Nakangiti nitong sabi. Tuwang-tuwa ako noon na halos yakapin ko na ang lalaking ito. Sumakay na ako ng taxi at saka nagpahatid na sa bahay. Bigla ay nakaramdam ako ng labis-labis na pangungulila sa asawa ko. Gusto ko nang paliparin ang sasakyan niya para maiabot ang rosas na ito sa kanya. Natatakam na ako ng todo sa ngiti niya oras na matanggap niya ang pasalubong ko para sa kanya. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan. Madilim sa loob ng aming kabahayan. Kinapa ko ang switch ng ilaw para buksan ito. Nang kumalat ng liwanag ay saka ako naglakad patungo sa sala para iwan ang aking bag at saka tumaas na para tunguhin ang aming kwarto para tignan si Mayan. Sinipat ko ang aking orasan. 2:00 na pala ng madaling araw. Marahil ay nahihimbing na ito ng tulog o hindi naman kaya ay wag naman sanang umiiyak na naman. Napabuntong hininga ako. Nasa labas na ako ng pintuan ng aming kwarto at hindi ko pa mabuksan-buksan ang pintuan dahil hindi ko alam kung paano ko ba siya haharapin. At nang magkalakas na ako ng loob ay binuksan ko ng dahan-dahan ng kwarto. Muli kong kinapa ang switch ng ilaw para buksan ito pero sana'y hindi ko na lamang ginawa. Dahil nang kumalat sa aming kwarto ang liwanag ay kumalat din ng dugo sa aking dibdib nang makita kong nakabigti si Mayan. Suot-suot ang kanyang wedding gown. 2:00 na ng madaling araw. 2:00 ng madaling araw nang makita kong kinapos na sa hininga ang aking asawa. 2:00 na ng madaling araw nang makita kong wala na siyang buhay at di ko na mahahagkan pa. January 15, 2015 nang sukuan ni Mayan ng buhay niya. Ito rin ang araw na gusto ko nang isuko ang buhay ko. Dahil sa loob ng halos 5 taon naming pagsasama ay siya ang naging hininga ko. Ang dahilan kung bakit ang sarap bumangon sa umaga at makipaglaban sa mga pagsubok na sasalubong sa iyo sa pagbukas mo pa lamang ng iyong pintuan. Hanggang sa ngayon ay malinaw na malinaw pa rin sa akin ang nadatnan at naramdaman ko ng araw na yon. Halos bumagsak ang katawan ko nang tanggalin ko kung saan nakakabit ang katawan ni Mayan. Ni hindi ko ito magawang lapitan dahil hindi ko mapaniwalaan na ganito ang kinahantungan ng kanyang buhay. Halos 1 oras ako nakatingin lamang sa kanya habang sapo-sapo ang aking dibdib. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ng mga oras na yon at hindi ko alam kung dadamputin ko ang telepono para tumawag ng tulong o ibababa siya mula sa pagkakabigti at yakapin. Nang makakuha ko ng lakas ay saka lamang ako lumapit sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Nawala na atang kasing lamig pa. Ilang oras na kasi itong wala ng buhay. Ilang oras na itong nawala sa mundo at lubha ang pagsisisi ko dahil hindi ako umuwi ng maaga para mapigilan man lang sana ang kanyang plano. Lubha ang pagsisisi ko dahil ilang buwan na akong hindi umuuwi ng tama sa oras para masamahan at madamayan man lang siya. Kasalanan ko yon. Kung inunawa at inaral ko man lang sana siya sa kalagayan niya, marahil ay buhay pa ito at sinisikap na lumaban. Pero hindi, sapagkat mas pinili kong iwasan ito para makaiwas sa akala kong gulo at pagtatalo. Mali ako, maling-mali ang ginawa ko. Nasa akin ang susi ng kanyang paggaling pero hindi ko ito nagawang iabot sa kanya. Doon ko naramdaman ang kasakimang ginawa ko sa loob ng ilang buwan na pakikipaglaban niya sa kanyang buhay. Hindi ako nakinig sa kanyang mga galaw at
Hindi ko naisip na hindi pala simpleng lungkot ang kanyang pinagdaraanan. Hindi ko inakalang depresyon ang gugupo sa kanyang katawan na naging dahilan para putulin niya ang kanyang hininga. Huli na ang lahat para sa pagsisisi. Huli na ang lahat para bawiin pang muli ang kanyang buhay. January 15, 2015 ang araw na nawala siya sa aking piling. Ang araw kung saan ay tila nawala na rin ang lahat-lahat sa akin. Sa pagtatapos ng aking kwento ay hayaan niyong ibahagi ko sa inyo ang isang sulat na iniwan ni Mayan sa kanyang paanan. Isang sulat na sana ay maging tulay para maiparating sa lahat na hindi biro ang depresyon. Na kung sakali mang may mahal kayo sa buhay na nakakaranas ng sakit na ito ay maaari mong iparamdam sa kanila na nandyan lamang kayo para damayan sila. Iparamdam ninyo sa kanila na hindi sila nag-iisa sa kanilang laban at andyan kayo para suportahan sila. Huwag ninyong iparamdam na mahirap silang unawain at mahalin dahil sa kanilang kalagayan. Pagaanin ninyo ang kanilang kalooban at huwag na huwag ninyo silang tatalikuran. Ayokong humantong kayo sa kalagayan ko na hanggang sa ngayon ay punong-puno ng pagsisisi ang sistema ko dahil hindi ko nagawang ibigay ang pangunawa ko sa yumao kong asawa. Hinihiling at pinagdadasal ko sa ngayon na kung sino ka man na nakakarinig ng liham ng asawa ko ay magawa mong malampasan ang iyong pinagdaraanan at sana'y hindi mo makita ang pagkitil ng iyong buhay na maging solusyon sa lahat ng hirap at pagod na iyong nararamdaman. Marami kaming handang sumuporta sa inyo. Lumantad ka lamang at aminin mo kung ano ang iyong nararamdaman. Handa kaming makinig sa mga katulad nyo. Andito lamang kami. Hindi ka nag-iisa. Huwag kang mag-alala. Kaya ka naming suportahan. Heto na ang huling liham ng aking asawa. Sana ikaw na nakikinig na may kaparehas na pinagdadaanan katulad ni Mayan, sana ay magawa mo yung malagpasan at sana ang liham na ito ay makatulong sa iyo para maibalik mo ang dati mong sigla. Jeng, patawarin mo sana ako kung naging ganito ang katapusan ng ating kwento. Patawarin mo sana kung hindi ko nagawang labanan pa ang matinding lungkot na nararamdaman ko. Gusto kong malaman mo na sinubukan kong ayusin ang sarili ko para bumalik ang dating tayo. Pero hindi ko nagawa. Anumang pilit kong ilantad ang ngiti sa aking mukha ay kusa itong bumabagsak. Pasensya ka na talaga, mahal. Pagod na rin kasi ako. Hindi ko maintindihan ang matinding pagod na nararamdaman ko sa pang-araw-araw. Uulitin ko, sinubukan ko naman pero hindi ko kaya. Hindi kaya ng katawan at isipan ko. Gusto kong malaman mo ito dahil ito yung totoo. Lumalaban ako sa araw-araw dahil gusto kong mapagsilbihan kang muli, mapatawa kang muli, makakwentuhan kang muli at mayakap at mahalin ka sa gabi-gabi bago tayo pumikit, pero katawan at isip ko na ang kusang sumusuko sa akin. Mahal ko, gusto kong malaman mo na ikaw ang dahilan kung bakit tumagal pa ako. Ikaw ang dahilan kung bakit inabot pa ako ng ilang taon sa mundong ito dahil mula noong nakilala kita. Ninais kong mabuhay pa. Ninais kong itapon lahat-lahat ng gamit na posibleng maging paraan para makitil ko ang sarili kong buhay. Ang akala ko magaling na ako. Akala ko masaya na ako pero isang araw, dinalaw na naman ako ng depresyon. At hanggang sa dulo ay mas pinili nitong yumakap sa akin at huwag akong pakawalan. Gusto kong makawala sa kanya pero hindi ko nagawa.
Sa tuwing pipilitin ko ay mas lalong humihigpit ang pagkakasakal nito sa akin. Mahal ko, patawarin mo ko kung hindi ko nasabi sa iyo kailanman ang sakit ko. Natatakot kasi ako na baka hindi mo maunawaan. Natatakot ako na baka layuan mo ako at iwanan. Hindi ko ata kakayanin yon. Kaya pinili kong itago ang lahat sa iyo dahil umaasa ako na mareresolve ako ang sakit na ito na mag-isa. Pero nagkamali ako. Maling-mali, kaya nga heto ako eh. Sinulat ko na sa papel na ito ang pamamaalam ko. Ang pamamaalam ko sa atin, ang pamamaalam ko sa lahat ng mga alaala at mga pangarap natin. Mahal ko, patawarin mo ko kung hindi na natin magagawa pang dugtungan ang mga naipon nating alaala. Pero pangako ko sa iyo, saan man ako mapadpad, saan man magtungo ang kaluluwa ko ay bitbit ko ang bawat alaalang meron tayo. Sana ganon ka rin. Sana maalala mo pa rin ako at ang mga alaala ko. Mula noong una tayong nagkita sa isang lumang bookstore hanggang sa ligawan mo ko't mapasagot. Hanggang sa mga alaala noong kinasal tayo patungo sa buhay natin bilang mag-asawa. Lahat-lahat ng ito ay bitbit ko sa aking hanggang sa aking huling hininga. Ito ang aking iisipin dahil mahal ko, naranasan ko sa iyo ang totoong definasyon ng salitang saya. Mahal na mahal kita, Jeng. At sa pagbasa mo nito, marahil ay tapos na ang parte ko sa mundong ito. Sana ay ikaw na ang magatid ng paghingi ko ng tawad sa mga magulang at kaibigan kong iniwan ko tulad mo. Mahal ko, hanggang sa muling paglalakbay nating pareho. Mahal ko, magmahal kang muli. Idadalangin at ibubulong ko sa itaas na ihatid sa iyo ang isang babaeng magmamahal sa iyo ng lubos. Yung babaeng hindi ka pagkakaitan ng saya at mamahalin ka hanggang sa dulo. Pasensya ka na kung hindi ako ang babaeng ito pero sisiguraduhin ko sa iyo na ang babaeng ipapareha sa iyo ay ang babaeng siyang nararapat at tutupad ng lahat ng ipinangako ko. Paalam, mahal ko. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Hanggang sa muli nating pagkikita. Mayan. Hindi biro ang depresyon o mas lalong hindi biro ang dami ng buhay na dalalagas kada taon dahil hindi nila kayang labanan ang kanilang karamdaman. Ang Barangay Love Stories at ang Barangay FM stations nationwide ay nakikiisa sa lahat ng mga taong lubog na sa kalungkutan at kapaguran. Tulad ng sinabi ni Jeng, andito po kami para sa inyo. Hindi namin ipaparamdam na nag-iisa lang kayo sa laban ninyo. Pagod ka na bang umiyak sa gabi nang hindi alam ang dahilan? Pagod ka na ba na tila gabi-gabi ka na lamang nasasakal at hindi makahinga sa hindi mawari na dahilan? Huwag kang mag-alala. Maraming nagmamahal sa iyo na handang pakinggan ang bawat luha at hinaing mo. Huwag kang matakot na sabihin ito sa kanila. Huwag kang matakot na baka ikay mahusgahan dahil maniwala ka, makikinig kami sa iyo at huwag ka lang mawalan ng pag-asa sa mundong ito. Lumaban ka pa. Nasa likuran mo kami at susuportahan ka hanggang maibalik mo ang totoong ngiti ng iyong mukha. Hindi ka nag-iisa sa laban mo. Maraming katulad mo na nakikipaglaban sa ngayon at umiiwas sa tukso ng pagkitil ng buhay. Sana itularan mo sila. Lumaban at hindi sumuko. Dahil kaming mga taong nakapaligid sa iyo, hindi ka rin naming susukuan. Basta ipangako mo lang
na ikaw din ay lalaban. Ang Barangay Love Stories na inyong napakinggan ay sa direksyon ni Gremalyn Umali. Ang ating theme song na Alaala ay inawit po ni Jimmy Jurado, ni Joe Peril at ni JB Ramos. Ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories.